Pong ano na siya, kulay pula na siya. Pwede na nga po siyang papakin, pero crispy pa naman ang papaya. So, ayan. Ang ginawa ko na gayat ko na, kaya ngayon ay nilamas ko na sa asin. Getting ready para siya ay ibusa. Okay. Papatuyuan ko po ng sarili niyang katas ang papaya para hindi siya magtubig. So, kailangan ay matuyuan siya ng kanyang katas. After na malamas yan sa asin. So, hanggang sa mawala ang katas nito. Patuloy na po ako sa pagtanggal, nanginog na. Pero, crispy pa siya, kaya okay lang gataan. Nagataan natin ito later. For the meantime, lamas ko muna siya sa asin and then binubusa ko para hindi siya malasa. At tanggal yung natural na katas niya. So, wala nang katas. Kaya maya-maya ay nag-serve na tayo ng gatas. Ayan, it's time to cook. Pakuluan natin ang gata. Mapapansin niyo hindi po ako nag-iisa. So, kapag kulong-kulo na, tsaka natin ilalagay ang papaya. Then, pwede na natin siyang haluin. At hayaan na natin siyang lumumbot dyan sa gata. Kasama na po lahat yung kakanggata. Nandiyan na rin po. Lahat ng ingredients sama-sama na dyan sa pinakuloang gata. Bawang, sibuyas. Wala pong sili yan kasi nakalimutan ng bumili. Pero mas masarap po may sili yan na kulay green. Ang halos naman ay yobab. Lapit ang maluto. At konting. So, first time ko talaga magluto sa totoo lang ng ganitong medyo hinog na. Pero crispy pa naman siya. Kaya, pa rin. So, tikman mo. Yan, nilagyan ko din po yan ng paminta dahil wala ng sili, kaya paminta yung aking nilagay. Medyo dinamihan ko ng paminta. Nagmamantika ang papaya na manibalang. First time ko magluto ng papaya manibalang. So far, hindi naman siya nalasa.